mga ka-EA. So for today's video, eto na at sa wakas natuloy na ang final lap release, which is dyan nga sa Javier Leyte. At ang bitaw, pinakawalan na eksaktong 6:40 ng umaga. Ayan, napakaganda ng panahon ngayon. So nag-chat na ako sa coordinator. Sabi ko, sir, baka pwedeng makahingi ng video release para maipakita natin sa mga kalapatids natin ngayong araw para sa ating day 1 ng pag-abang dito nga sa ating last lap final race. Ayan, so time check muna tayo. 7:40 ng umaga. So isang oras na nakalipas para sa aming day 1 release, no? Para sa aming pinakaaantay na last lap. So ito nga yung mga wire natin. Nagpakawala ako kanina, maaga ako nagpalipad, 6:30. Itong mga ibon na to, at ayun, medyo tamad-tamad na sila Romonda. So indikasyon yan na kailangan na natin talaga silang pilitin para lumipad. So ang pinaka-solusyon dyan, toss na. Ayan mga kalapatid. So ito ang ating weather update. So meron din pala akong bagyang binago mga kalapatids. Kung napansin nyo yung entrada natin, naging plywood na siya. So yung kapitbahay kasi meron binigay na kapirasong plywood. At ito, napakinabangan na naman natin. So shoutout sa tropa natin, kay Boss Archie. Ayan, tropa natin yan dito, kapitbahay na napakabait. So ang rason kung bakit ko pinalitan yung takip dyan, ano lang yun, rubber mat. So tingnan nyo yung naging nangyari dun sa rubber mat, kung bakit napilitan akong palitan. Ayan, no. So nasa basurahan na nga siya. So actually isang linggo ko na itong naobserbahan. Nagtataka ako, sabi ko ba't parang nag-iiba itsura, parang may dot na siya. Ayan, no. Yung pala, naaktuhan ko sila isang beses, tinutukan nila, ginagawa nilang grits yung pinaka rubber mat. Kaya nag-alala ako. Kaya lang ang naging problema, naging busy nga ako nitong mga nakaraang araw para sa reconditioning. Tapos yun nga, may mga ginagawa rin kasi papapasok sa trabaho. So kahapon, which is Sabado, dapat ang abangan. So wala akong pasok nun. So na-expect ko na mag-aabang na tayo para sa day 1 nun, pero hindi natuloy. Pero buti na lang kahit papaano, eto na. No? So yung pinaka-aantay natin na release natuloy na. So papakita ko muna yung pinaka speed forecast natin. Ayan. So day 1 and day 2 nga ang ating pinaka-release. So pares pa rin yung air distance, no, from nung kay Batusay na 617 kilometers. Yun din yung actual na kilometer air distance ngayon. Siguro dun pa rin yung pinag-releasean nila, no. Pero mako-confirm ko yun mamaya. Papakita ko sa inyo yung video pag meron ako nakuha. Pero pag wala, antayin na lang natin makauwi yung warrior natin. So from 5,700 from first lap until now na last lap and 6 lap na, bumaba na ng 550 plus yung pinaka-ibon na ni-release dyan. Ayan, so napaka-konti na ng ibon na binitawan sa Javier kanina. Ayan, no. So pinaka-routine natin syempre, matik na yung pakain lang tayo, mga plain water lang dito sa mga breeder natin. Ayan. So mag-aabang tayo hanggang 5:59 o kahit sumagad pa tayo hanggang magdilim, no, kasi may possibility pa rin na magpakita yung ibon natin bago magdilim. Kasi nga, tandaan nyo, nag-daybird siya ng Catbalogan. So yung air distance na layo from Catbalogan papunta nga dun sa Javier is nasa 110 kilometers, which is kayang lipa rin na 1.5 oras na additional. So from 4:30 umuwi siya nung Catbalogan, pwede siyang sumagad ng eksaktong 6:00 kung ma-maintain niya ang speed na yon, no. Hindi siya masyadong magpapahinga. So pwede tayo mag-daybird pero maliit ang tsansa, no? Kagaya na sinasabi ko, medyo maliit ang tsansa pero pwede tayong tawag nito, magbaka sakali na mag-daybird nga si Mina to para sa day 1 release natin. Pwede na! 75 years later. Sa nagbitaw sa Javier, ito po, Tanawan Leyte. From Tanawan Leyte, ito po weather update. Good weather po tayo, Lods. Papakita ko sa iyo yung weather dito sa amin sa Giwan Eastern Samar. So maaraw naman dito kalapatids, kaso mahangin lang. Yung hangin is north, pa north yung hangin kalapatids. So ito, tingnan mo kalapatids, maaraw dito sa amin sa probinsya sa Giwan Eastern Samar. Panahon dito
sa Calibayog City, Samar. "75 years later." Update tayo mga ka-EA. Time check natin 3:19 PM. So ito na yung start ng pag-aantay natin. Nasa 1 to speed ang gantong oras. So ang update. So yan. So salamat nga pala dun sa mga nag-share ng video para ma-i-apply natin dito sa video content. So meron tayong 3 na nakuha na video. So ayan. So as of now wala pa nagka-clock. So possible naman na ang pauwian yan mga 4:30, 5 o'clock siguro. Meron naman tayong mga kalapatids talagang matitibay at mabibilis na ibon. So check natin maya maya kung sa clocking system, kung meron nga mag-clock ng daybird ngayon. Pero malaki naman daw yung possible chances na magkaroon ng daybird. Gawa ng yung mga comment dun sa ating post dyan sa may Facebook page, tailwind daw kung tawagin. No? So meaning tailwind, patulak daw yung hangin pa norte. So tayo is nasa norte, from south yung karera natin. So malaking bagay yun para hindi masyadong hirap yung mga warrior. Kaya lang yung sa ibang club na meron bitaw ng second lap tsaka third lap na bitaw. Marami ako nakikitang post na pahirapan nga daw ang pauwian dyan sa may gawing Bicol. So check natin kung kahit isa o dalawa sa mga kalapatids natin dito is kung meron magde-daybird galing Javier. No? So total birds na pinakawalan dyan 557 kung na nagkakamali. Tapos meron tayong in-adjust bahagya mga kalapatids. Ayan o. Nakita na to ng mga ibang kalapatids natin. Nag-post na ako sa Facebook page. So ito, bumili ako sa poultry supply ng bagong pakainan. Kasi yung isang pakainan natin na luma, dumudulas yung pagkain. Kaya nasasayang. Ayan o, natatapon. So tinabi ko na siya. So maraming salamat sa serbisyo mo. So sa ngayon yan na. Medyo may kaliitan lang, oo, medyo makitid bahagya, pero mas preferred ko to kasi nga ayan, may sasalon ng patoka tsaka medyo bahagya malalim, malapad. Ayan. Kasi ito, pansalubong natin syempre All Herbs Probiotic na may halong electrolytes na microbes yan. Ayan, so maraming salamat. Shoutout nga pala kay Madam Teresa sa order ng microbes. Ayan. So kung gusto nyo mag-avail ng microbes product, PM nyo lang si Madam Teresa. So ito na, ng hangin mga kalapatids. So grabe. So sinet up ko na yung maliit na parte na ang pag-aabangan natin ngayon. No? Nakisilong muna tayo sa kapitbahay. Wala naman tao dyan. So, tayo muna yung magbabantay sa bahay niya. So ito yung pinaka weather update natin. So may mga nag-comment na sabi is ibang part sa Visayas is makulimlim na. Iba naman sabi mga araw. Iba-iba eh. Pero tingin ko mga kung dyan nagkakamali siguro mga bago magtanghalian nakatagos na ng Visayas papasok sa Luzon ang mga ibon namin. Ayan. So sana mag-daybird nga si Mina to. So tayo mga ka-EA. Time check natin 4:47 PM. So magdadapit hapon na mga ka-EA at wala pang nakakapagpaklak kahit isa. Pero mag-aabang tayo hanggang sa abot ng ating makakaya hanggang sa magdilim. Ayan o. Medyo mataas pa naman yung araw pero sa ilang oras na lang siguro mga isa't kalahati na lang yun doon na tayo magkukubli para magpalipas ng isang magdamag at bukas na tayo mag-aabang kasunod. So kasunod ng ating vlog na to mga kalapatids. Ayan, A few moments later. So eto na mga ka-EA, medyo naiinip na at lumalamig na rin ang simoy ng hangin dahil maghahapon na nga. So eto tulala tayo, medyo nangalay na ako kakaupo at kakatinga na. Sinilip ko bahagya, baka ako nalusutan ako, baka nandito na si Minuto pero wala pala. So eto na, tramang lingalingan lang muna tayo, baka bigla siyang magparamdam. Pero tingin ko talaga nahirapan yung mga ibon namin, especially din sa mga kalapatids natin na mga nag-daybird nung nakaraan. Ayan. So, wala ata magde-daybird ngayon sa Javier, pero hanggang bukas pa naman ang abangan. So, mag-aantay tayo possible hanggang bukas. Update tayo mga kalapatid. Time check natin 5:23. So, 30 minutes na lang. Lulubog na si Haring Araw. So wala nakapagpa-daybird ngayon. Malamang nahirapan ang mga ibon namin dahil medyo delay nga rin na isang araw yung pinaka-actual release. Malaking bagay din kasi yun, no? Na ma-release dapat ng on time, nasa condition pa yung mga ibon. So sa ngayon
Eto na, so magpapack up na rin tayo. Pagpapatuloy natin yung vlog natin bukas ng umaga, maaga, baka mga alas 6 pa lang. O bago mag alas 6, magsimula na rin ako agad mag-set up ng abangan natin. So dito ko natatapusin tong video na to. Shoutout sa mga solid supporter natin dyan na nakikiabang at naniniwala na magde-daybird si Mina to. Kaya lang, di talaga kinaya. So di bale, meron pang day 2. Hanggang alas 3 pa ng hapon. Ang pinaka-cut off natin, minimum 500 speed para sa ating last lap. So, ingat mga lapatids. Keep safe. God bless.